makapal siya ng libro. Good luck sa akin, 'di ba? So kailangan ko 'tong basahin, 'di ba? Para because we are trying to be educated. Sa bagay lagi namang merong upheaval kasi umiikot ang mundo. The world is spinning. Hindi natin makokontrol lahat ng tao. Hindi natin makokontrol ang mga kaibigan natin, our loved ones, ganun. Pero kaya nating kontrolin yung sarili natin. Kaya nating kontrolin kung ano yung gusto nating i-absorb na content. Kung ano yung gusto natin na i-absorb na information from the outside. Para sila nagkaroon ng awakening. Awakening in a way na nag parang they are living in a bubble and hello, hello, video log. Bumili ako ng libro. Wala lang. Hindi, joke lang. Hindi kasi naisip ko, mag-start kaya ako ng phase na magbasa naman ako ng libro, 'di ba? I mean, alam ko dati nakakita na ako ng mga tao na mahilig magbasa ng books, gano'n. Eh, ako hindi ako makapagtiyaga sa book kasi mas naiintindihan ko, mas na-absorb ko kapag pinakikinggan ko. Yeah, kaya more on, podcast para 'pag kahit may ginagawa ka or naka-focus yung mind mo sa ibang bagay. Let's say nasa bus ka, gano'n, tapos nakatingin ka sa ano, or nasa kotse ka, nakatingin ka sa kawalan, merong content ka na maiintindihan. And hindi naman kailangan na alam mo na agad, 'di ba? Parang nahahati lang yung attention mo, 'di ba? Kasi empty yung ano empty yung utak natin kapag naka-focus tayo sa, pag naka-still lang tayo and then may information lang na papasok. Pero naisip ko, mas maganda siguro kung yung mga kinukuwento ko is hindi lang naman, alam mo yun, hindi lang naman mga experiences ko or kung ano lang yung mga nakita ko na content online, gano'n. Mas maganda rin siguro na merong galing sa books para yung yung thought or yung explanation is medyo, alam mo yun, mas marami examples or mas may mas may validity. Sabihin na natin na gano'n, mas may validity. Though wala naman akong kailangan na patunayan kasi nagkukuwento lang naman ako, nagvo-vlog lang tayo, gano'n. Chill lang ito dapat. Pero para mas may para mas may substance um, yung random talks, gano'n. So, magbabasa ako ng book. And feeling ko kasi kailangan din, eh. I mean, siguro yun sa mga tao nagbabasa na ng books, I mean, good for you and keep it up and please inspire others. Kasi kung siguro naman nakakapansin naman nito lahat 'no. 'Pag umupo ka sa public transport or sabihin natin na nasa restaurant ka, nasa cafe ka, siyempre iba may nag-uusap pero most people talaga we are glued on our phones. And 'pag napapatingin-tingin ako ng ganyan, kung ano bina-browse nila, it's just sorry to say, it's just brain rot, gano'n. Mga random na videos lang na alam mo 'yun, parang mga slapstick lang, mababaw, mababaw na content. And ako naman, hindi man ako magmamalinis na parang hindi ka so totoo ba hindi ka nagko-consume ng ganyan? Like siyempre mapapadaan 'yun sa ano, sa page mo at some point. Siyempre panonoorin mo, maki-curious ka. Pero alam mo 'yun, kung laging gano'n ng gano'n yung content na inaabsorb mo, it consumes a lot of your time na sayang. Sayang kung hindi ka rin naman magtu-tune in dun sa mas magandang content na available din sa social media. Like sa YouTube, maraming puwede kang matutunan.
And do'n din ako na-inspire kasi, I'm following, yung author nito. Malalaman si Robert Greene. O, may alam ka na kung anong klaseng libro ang binili ko. O, yeah, kung kilala mo si Robert Greene, yan. Medyo na-inspire ako na, dito ako magsisimula kasi eto yung medyo mas nakaka-relate ako, gano'n. Napansin ko kasi na recently, well, sana alam mo yung news by the time na i-upload ko 'to. Wala ng TikTok sa US. Pero kasi ako, affected ako dun dahil most of the content na kino-consume ko is US. Nakakalungkot kasi siyempre, ano ba papanoodin ko? Like ayokong may pinapanood din naman ako na local, gano'n. Pero siyempre, mas may lalim kasi yung mga content na nandun sa US. Kumbaga mas may variety sila. Iba yung, um, iba yung types of content nila, eh. Hindi naman sa sobrang curated, parang mas pinag-isipan, ayun. Parang mas pinag-isipan kahit na phone ano yung phone lang yung, gamit, gano'n. Parang mas pinag-isipan siya. Tapos, ang nagustuhan ko din dun, yung yung may mga live na nasa ibang bansa, gano'n. Halimbawa, after ng shift ko, makakapanood ako dun ng sunset sa New York City, gano'n, or yung naglalakad lang sila, gano'n. Na binabaybay nila yung, New York City, gano'n. So, parang nakakatuwa, 'di ba? Mawawala na yun. And what else? Yan, yung mga about sa spiritual community na doon ko nakita. Like, hindi ko naman sila kilala at hindi rin nila ako kilala. Pero, nagkaroon ng diverse na, alam mo yun, yung mga tao na random lang na pupunta doon para, to give validation na, ay, ako na-feel ko din yan. Ay, I agree with manifestation. Ako, I agree with thinking about abundance. Ay, I agree with this method of, thinking positive. Mga ganun na random na mga tao. Kasi, halimbawa, pag nagkaroon ka ng spiritual awakening, hindi mo naman gusto yan eh. Parang hindi ko naman naiisip na may ganyan. Pero, just so happen na, uy, ano to? Ano tong weird na nararamdaman ko? Ano tong weird na nakikita ko? And then maghahanap ka ng resources, ng answers, ng references. So far, dito sa YouTube, meron din naman. Pero, mas maganda doon sa TikTok kasi totoong mga tao yung nagbibigay ng mga stories nila, nagbibigay ng mga advice or whatever random na nasa sayo naman yung kung i-absorb mo or hindi. Hindi mo naman kailangan dibdibin. Kung ano yung mag-resonate. Ganon. Pero, it's just that they are real people in real time. And minsan, everyday pa silang nagpo-post. Ganon. May bagong at may bago din. So, dun, syempre, pag nakita mo na yung ganon na mga tao, hindi naman kayo magkakilala, pero nagkaroon kayo ng community. Diba? Like example, yung isang creator, ganon, marami na siyang followers. So, hindi naman niya kilala yung lahat, pero naka-build siya ng community. 'Di ba? Through phone lang 'yun. And nasa iba-ibang bansa pa yung mga followers. O 'di ba? So, naisip ko tuloy, ano bang papanoodin ko? Saan ako mag-tune in, ganun. So, kailangan ko silang i-follow kung saan sila pupunta. And then, alam mo yun, napansin ko lang na, so, syempre ngayon, baka wala ng TikTok. Pero, few days before, napansin ko, yung mga tao pala, isilipat pala sila dun sa Red Note. It's a Chinese app. Okay, so finalo ko yung trend. Tapos nakita ko, enraged na pala yung mga tao doon. Galit na sila. Kasi, nagkaroon sila, ito yung observation ko and this is how my opinion lang.
on how I describe it. Para silang nagkaroon ng awakening. Awakening in a way na nag parang they are living in a bubble, and since wala na yung app, naturally nag-pop yung bubble. Nakita nila na sa China pala maganda pala doon. Pareho silang first world country, pero bakit mas usually puro grocery puro grocery yung ano nila, yung reklamo nila na how come na sobrang in a small amount ang dami nilang mabibili na grocery and fresh pa lahat ng pagkain. Paano nangyari yun na kami nag kailangan namin pumunta sa dollar store para lang mag-check ng tinapay na medyo luma na. May ganun pa ako nakita. So, ano yun? Ba't ganun? Nagbago din tuloy yung perception ko o yung perspective ko pagdating sa, ano yun, on how Americans live. Kasi syempre, tayo na ang tingin natin is parang, oh, it's a city of dreams. It's a country, it's a dream country na mapuntahan mo, 'di ba? Like we have relatives na pumupunta doon, na kung meron kang relatives na nakarating na doon, 'di ba? Parang ang ganda-ganda, ang buti pa sila nandun na sa nasa Amerika. Ang ganda na ng buhay nila, 'di ba? Tapos kakamustahin mo sila, papadalhan ka nila ng mga chocolates, ganun. And then bigla ako may makikita ng mga ganun na content. Like noon pa naman may nakikita na ako na content na parang mga flaws about their country. Pero ngayon, parang nung nawala yung app, lahat na sila nagsilabasan, nagsigawaan na sila ng video kasi nakita nila doon sa Red Note na ang ganda pala ng buhay doon sa China. Paanong paano na gano'n? Tapos yung mga tao daw doon sa Red Note, which are Chinese people, very welcoming sila. So hindi nila ine-expect na magiging welcoming yung mga tao. So that's how in my opinion, that is sort of awakening na walang nag-force sa kanila, pero it's just so happen na nangyari. And syempre, tune in na lang tayo kung saan ang mangyayari next. Kasi we are just, observers. And then na-realize ko, para silang yung, alam mo ba yung TV series na Silo? It's on Apple TV. Yung Silo, nasa second season na siya. It's about people living underground. So let's just say na they are living in a bunker. Sabihin natin 100-story na building pero underground. Ganun. Tapos dystopian siya. Hindi sila pwedeng lumabas. They're living underground for 100 years o 100 plus years. Hindi sila pwedeng lumabas kasi everyone is people ang sabi sa kanila ng mga founders, hindi pa pwedeng lumabas kasi toxic sa labas. Pag lumabas sila, they're going to be unalive. Bawal. But then, so na-condition sila na kailangan nakatira lang sila underground. They have a normal life there. Nasanay na sila. But then, there are, relics. They call it relics. Parang let's just say na let's just say children's book, literally books from the old times. Ganon. Na nagre-reflect na maganda yung scene sa labas. Na hindi toxic yung labas. Yung outside world. Nakikita nila yung mga images. Let's just say, yung mga nasa encyclopedias or mga magazines or let's just say mga travel pamphlets. Ganun. May mga pictures doon ng iba-ibang animals, iba-ibang landscapes, and on how people live. Kung ano yung itsura ng mga tao na nakakapunta sila sa beach, ganun.
those kind of relics. I mean, siguro mas maganda kung papanoorin mo para maintindihan mo. Yeah, I will recommend that. Kasi maganda siyang TV series. I'm not sure kung saan mo siya source, pero sana mapanood mo siya. Ganon. Parang ganun ko nakikita yung nangyayari ngayon dun sa TikTok ban. It's similar kasi dun sa TV series, parang nag-enrage na rin yung mga tao kasi gusto na nila na lumabas dun sa bunker. So nagkakaroon na ng uprising. Hindi naman uprising. I'm going to remove that. Awakening. Yeah, doon tayo sa part na awakening. Nagkakaroon na ng awakening yung mga tao. And they start questioning things. Yun. Start on questioning things. So naisip ko, di naman siguro sinasadya na ganun yung nung palabas kasi galing di siya sa book. But it so happened na nangyayari siya sa reality. O diba? And then alam mo yun, meron ako isa pang nakita na video. Actually, na-save ko na to noon pa. And then, naisip ko, oh my God, parang may aha moment na nangyayari na siya in reality. This is in YouTube. Sana panoorin mo to. The Pyramid and the Pool by Martha Beck. So, dito meron siya nung sugar cubes, ganon, that represents the old consciousness, and then the liquid that represents the awakened masses. So, medyo naguguluhan ako kung paano ko ito i-explain. I mean, nakailang ulit na kasi ako na nakailang ulit na ako na ulit-ulit ng video kasi hindi ko siya, ano ba, mas maganda kasi yung papanoorin mo siya, hindi ko siya ma-explain. Pero, sabihin ko na lang na for us to, na for us to move from old consciousness to new consciousness, from old ways to new ways, kailangan magkaroon ng, alam mo yun, yung more on love and light na kind of awakening, more on awareness kung ano yung mga nangyayari sa paligid, more on questioning kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Well, I would like to put this in a way na, alam mo yun, hindi naman kailangan na mag-freak out ka na lang dyan bigla. Ganon. And then, bigla ka na lang mag-flip just for you to say na, what's wrong? What's happening? Ganon. Hindi naman kailangan ng ganon. I mean, come on. Chill lang tayo dito. Chill lang tayo. And it's how I navigate the idea of spiritual awakening. Chill lang. You have a normal life, ganun. You have friends, you want the normal things in life. You are dreaming for a good future. Diba? Kaya nga tayo may mga manifestation, abundance, ganun. Doon ka lang sa chill. But at the same time, alam yun, nagtatanong ka, nagre-research ka. Kahit nasabihin natin na, ito, random talk lang. I mean, hindi mo naman kailangan dibdibin lahat ng sinasabi ko kasi I'm just blabbing randomly. But, I'm just saying this because, di ba, what if? Di ba, bakit nangyayari yung mga ganito? Hindi naman siguro masama na magtanong. Hindi naman siguro masama mag-isip. And hindi naman masama na magbasa ng mga libro. And this is the reason kung bakit ako bumili ng libro. Kasi, hindi ko naman mare-resolve ang mga problema ko ng agad-agad. And hindi ko naman din alam kung ano mga problema
na ano, ayoko naman mag-isip ng problema. Kasi 'di ba kailangan ano lang tayo, love and light, kumbaya and happiness. Pero, life happens. May ups and downs. We should know how to we should know how to navigate the world. Yon. We should understand how the world works. And hindi naman pwede tayo na magre-rely lang tayo kung ano yung sasabihin ng ibang tao, kung ano yung opinion ng ibang tao. Like, alam mo yun, kung feeling mo yung opinion ko ba is hindi nag-fit sa'yo, then that's okay. I'm not, I'm not saying this para paniwalaan mo yung mga sinasabi ko. Ganun. Well, if you resonate, then thank you. If not, then that's okay. Pero, kung mag-a-advise man ako ng something is, kesa nanonood tayo ng kung anek-anek na brain rot, brain rot na mga content, why not? 'Di ba? Just an hour a day. Read books. Read self-help books. Kasi ako magbabasa ako. Kasi nabili ko na eh. Nabili ko na yung libro. And siguro kung ano man yung mabasa ko, why not, 'di ba? Share ko din. 'Di ba? In a way na yung ganito lang, casual lang, na hindi naman, I'm not trying to preach. Ganun. And kung nakarelate ka, edi you do your own research. O, di ba? So, siguro buksan ko na lang yung libro na binili ko, no? Kasi 20 minutes na. Gusto ko by 30 minutes, tapos na to. Tapos na tong randomness. Okay, hold on. Baba ko lang yung microphone. So, ang title ng book ay The Laws of Human Nature by Robert Greene. Makapal siya ng libro. Good luck sa akin. 'Di ba? So kailangan ko tong basahin, 'di ba? Because we are trying to be educated. We need education, 'di ba? Hindi naman komo tapos ka na mag-aral is kailangan tumigil ka na sa pagbabasa. 'Di ba? Alam mo 'yun, like everyday kasi minsan napansin ko everyday na lang, okay, pupunta ako sa mall, gano'n, chill lang ako sa mga cafe, kain-kain lang, gano'n. Pero alam mo yun, medyo paulit-ulit na siya and nakikinig naman ako ng mga podcast na may mga sense, gano'n. Nagre-research din naman ako do'n. Pero what if, 'di ba, magdala naman ako ng libro or kahit dito naman nandito lang ako sa bahay, 'di ba? Basa-basa, 'di ba? Basa-basa 'pag may time. Hindi ko naman kailangang i-memorize ito, 'di ba? Pero kung magbabasa ka ng kaunti everyday, magkakalaman ng ating brain. O, 'di ba? Doon na tayo sa phase na may sensa tayo. Hindi, kasi marami din naman ako naiisip na mga bagay-bagay. It's just that mas maganda kung marami tayong pagkukuhaan na source. O, 'di ba? Malay mo makuha ko ng mga topics dito. And then may explain ko siya sa iyo in pop terms or ano ba? In a layman's term, ganon. Yung mga ano lang, mabilis lang na i-grab. I know medyo magulo akong mag-explain kasi ano lang naman 'to eh, hindi naman ako nag-e-edit. Parang 'pag nawala yung train of thought ko, isa-stop ko siya tapos uulitin ko na lang uli, gano'n. So, sorry. Siguro sa mga susunod na video medyo ayan, mag-i-improve na tayo. Mag-i-improve na ako. Oh, 'di ba? Kasi gano'n lang din naman sa buhay. Yeah. Improve lang, gano'n, chill lang.
Hindi naman natin makukuha lahat ng sagot kahit nakaka-frustrate, kahit gusto ko ng makuha din ng lahat ng sagot. Ayun, mas masaya yung may, yung naghahanap, yung may thrill. Para 'pag nakita mo yung sagot is parang, "Oh my God, aha moment," ganyan. Tapos yeah, kuwento-kuwento. And then, yun nga, babalik tayo dun sa kung bakit ko nagustuhan yun dun sa TikTok na community is because yung authenticity. Yung authenticity na hindi siya curated and hindi mo siya kailangan dibdibin na, okay, kung gusto mong i-absorb yung topic, okay. Kung hindi, edi hindi. Pero at least you are aware. O, 'di ba? At least you are aware. Should I end it like that? Wala na ako ibang maisip eh. So basta, ayun, panoodin mo yung si The Pyramid and the Pool ni Martha Beck kung gusto mo pang mag further research. What else? Yeah, you start reading books. So bala kong ito muna yung uunahin ko ba. Feeling ko naman hindi ko naman ito mauubos, mako-consume ko ba to ng in a week, ganun. Kasi bala kong kolektahin yung mga books niya, ganun. Pero syempre, baka mamaya tumambak lang yun dito kapag hindi ko nabasa agad. Yeah. Unti-unti lang. Ganun. Chill lang. Pero, yun ang gusto ko ipayo na mag-start ka na rin na, kung hindi ka nagbabasa, mag-start ka na magbasa. Para hindi tayo ma-stuck dun sa brain rot of social media. Kasi, sayang yung time. Sayang yung time eh. Na, imagine mo 24 hours. We have 24 hours. And then, yeah, possible nagsuschool ka, possible na nag-work ka, and then, may time na natitira sa atin. So, siguro yung iba, maybe they have another job, maybe they have a side hustle, maybe they have, yeah, time for loved ones, of course. Pero kung wala ka dun, all of the above, why not gain more knowledge, 'di ba? Kasi andun lang yung mga yung knowledge kasi parang they're everywhere. Mas madali ngayon makakuha ng knowledge compare noon. Like compare um decades ago. Come on. Like sobrang mahal ng books. Like mahal din naman 'to. Mahal din yung nabili ko. Like this is 999. Oh my God, angel number 999. What does that mean? What does it mean? What does it mean? 999. Wala akong tiyaga na i-research. Ikaw na lang mag-research. Pero ang alam ko, nung dati nakikita ko tong angel number 999, this means it's an end. Ay, nakatakot yung end. Hindi. End and then starting of something new. Gusto mo yun, di ba? Doon tayo. Something will end, something new. O siguro baka yun na yun. Baka the universe wants to tell me na you start something new by reading books. Para mas magkaroon pa ng meaning yung ating buhay. O, di ba? Ang ganda. Naisip ko lang yun ngayon. Diba? Hindi ito rehearse. Walang script. Walang script dito. So, maybe doon ko na lang i-end. And, kung ano man yung mga susunod na video, diba? Like, sana makatulong. Kung meron na kailangan ng ganitong message, yeah, it will find you in a time na kailangan mo. I'm going to improve myself
And don't rush. And all is well. Gusto mo yun. All is well. Yeah. I should remind myself every day that all is well. All is well. Pagkagising sa umaga, all is well. Chill. Basa tayo ng konting book. And say thank you. Naisip ko lang kasi na, di ba, yung mga upheaval na nakapapanood natin sa news. Sa bagay, lagi namang merong upheaval kasi umiikot ang mundo. The world is spinning. Hindi natin makokontrol lahat ng tao. Hindi natin makokontrol ang mga kaibigan natin, our loved ones. Ganun. Pero kaya natin kontrolin yung sarili natin. Kaya natin kontrolin kung ano yung gusto nating i-absorb na content. Kung ano yung gusto natin na i-absorb na information from the outside. Ako, I want to consume better content through, well, kung ano nakikita natin sa social media. We have the right, we have the responsibility to consume kung ano yung gusto natin. Kasi, yun din yung ibibigay na algorithm. And for me, I want to consume from good books. Diba? How about you? Andun ka pa ba sa side ng brain rot content? Or do you want to shift on better content? Yung makakasaya naman or makaka-uplift or let's just say yung makaka-improve sa buhay natin. Hindi naman natin kailangan maging perfect. Wala namang perfect. But you know, if you want to achieve better goals in life, kung gusto natin na umasenso, kung gusto natin na umangat, 'di ba? Kailangan maging prepared tayo para sa universe. Kapag prepared na tayo, ready na niya na ibigay 'yon sa atin. O, 'di ba? Gusto mo 'yun. Kasi ako gusto ko 'yun. Gusto ko mag-improve. Gusto ko na umangat. So, I have to find my higher self. I have to find a better version of myself. Well, yun na naman. 30 minutes na naman tayo. Sana may naintindihan ka sa randomness na ito. Kasi i-upload ko to ng ganito lang. Tama na. Next video na uli. Mahirap mag-isip ha. Mahirap mag-isip ng content. Okay, yun lang. Bye-bye!